Ito na. Usapan lamok pa rin. Oo, Quezon City po. Ang kanilang Epidemiology and Surveillance Division, si Dr. Rolly Cruz. Happy dyan. Dr. Cruz, Igan at Cathy, magandang umaga po. Good morning. Good morning, Sir Igan, Ma'am Opo. Kat. Magandang umaga po sa mga nakikinig po sa atin. Ano ba yung monitoring nyo talaga pong yung pagtaas ng kaso ng mga dengue umabot na sa level na kailangan na magdeklara ng dengue outbreak po, Dr. Cruz? Opo, quite unusual po yung sa panahon na ngayon. So, dapat sa month ng December, January, hanggang February, dapat mababa na yung kaso ng dengue natin. Pero yun nga po, lagpas na ito doon sa tinatawag nating epidemic threshold. Oo. So, yung pinaka-latest na data po natin nung February hanggang February 14 ay mahigit na 1,700 cases ang natala natin at ang deaths ay nasa 10 na po. Yung mga namatay na receive lang namin ito ng the last 4 weeks, no? So 8 doon ay the last 4 weeks lang natin nakita, kaya medyo hindi maganda yung sitwasyon ng dengue sa ating lungsod. Ano pong mga lugar sa QC, Quezon City, ang nagpakita ng mataas na bilang po ng mga biktima? So, ang nakita po natin doon sa malalaking barangay natin, yung mga merong maraming cases ng dengue kasi obviously maraming tao, no? Tapos yung population density ay mataas. Tapos ang maraming breeding sites ng lamok kasi Igan, 'di ba, alam natin ang dengue fever ay nakukuha dahil sa kagat ng infected na lamok, no? Opo. So, yun po yung nakikita natin ngayon. Tapos meron tayong 76 barangay na minamatyagan, dahil nasa above epidemic threshold sila. Ano pong mga lugar po ito, Dr. Cruz? So yun po, 76, medyo marami ito Igan. Po to, distribute dun sa 6 na distrito, 6 na district natin. Okay. Dr. Cruz, yung sinasabi niyo 1,700 as of February 14, mahigit na kaso dito sa Quezon City. Nung last year po, kumpara last year, gaano kalaki ba yung pagkakaiba? Nasa 600 plus lang tayo last year in the same period last year. So January to February 14. So this is more than triple the numbers nung na nakita natin doon sa nakaraang taon. So kaya po kami ay nag-declare na ng outbreak dito sa ating syudad. Okay, nabasa ko rin, Igan, Doc Rolly, na 8 dun sa 10 pumanaw dahil sa dengue ay mga bata. Tama po ba ito? Pakikumpirma? Ako tama, ang pinakabata po natin ay 9 months old, tapos ang pinakamatanda ay nasa 35 years old. So 17 hanggang pababa yung 8, no? Yung na namatay natin. So ang kadalasang dahilan ay yun nga, hindi agad na isip na ito ay dengue, no? So minsan papagkamalan lang ordinaryo na lagnat, no? At papainumin lang ng mga pampababa na lagnat, tapos hindi na makikita ng doktor. Ang susunod kasi na simptomas yan ay yun nga, hindi na sumasakit na yung tiyan, nagsusuka na, tapos hindi na kumakain, matamlay na. So yun ay mga danger signs ng dengue, no? Tapos makikita pa sila ng mga doktor after 3 araw. So medyo pag ikaw ay mahina ang resistensya, delikado po ito, no, sa mga bata natin. So wag nang intayin yung 3 araw. Ay, yung anak ko nagkaroon na ng dengue last December. Nung second day ng lagnat niya, dinala ko na siya sa ER kasi lagnat lang eh. Di ba dapat po mabahala tayo kung walang ibang kasamang halimbawa ubo o sipon? So, ang dengue po kasi, iba-iba yung presentation, So, ang kadalasan yan talaga lagnat muna una po. Tapos para siyang may trangkaso, masakit ang ulo, masakit ang katawan, mga muscles, no? So, pero pag bata kasi ang hirap i-elicit yung ganyan, hindi sila nagsasabi, no? So, kaya tama po kayo. So, agarang pagdala sa ospital, emergency room, no? O doon sa ating mga health center, bukas po siya ngayon. Nagbukas po tayo ng Sabado, Linggo, no?
na para kapag pa-check up ng weekend yung ating mga magulang na may anak na may nilalagnat po. So, ang ano natin ngayon puro fogging lang po, Dr. Cruz. So ang instruction natin ngayon sa mga barangay, ang utos ng ating mayor ay patayin muna yung mga adult mosquito kasi ito yung nakakagat na, no, ng mga bata, ito mga kahit sino, no. So ang instruction ay doon sa mga clusters area natin, doon sa school, immediate chemical control ang tawag natin doon, yung spraying, fogging, yung mga ganun po, no. Para patayin muna natin yung mga lamok kasi delikado yung mga lamok ngayon. So ang susundan po to ng mga cleanup drive, search and destroy activities natin sa mga barangay. Kaya kung mapapansin niyo po ngayon, ako kanina paglabas ko ng bahay, nakita ko marami sa mga barangay namin, ang daming mga naglilinis-linis na ng kanilang sa mga karsada, no. So ang importante po kasi yung sa loob ng bahay, no, kaya po kami nag-isa pang nag-announce para ipaalam doon sa mga magulang, no, na merong danger ng dengue. At ang dengue kasi kadalasan na andun sa loob ng bahay, no, yung dengue mosquito, no. So kailangan niyo pong maglinis ng inyong kapaligiran, ano. Yung mga bote, basyo ng bote, yung mga ilalim ng refrigerator, yung mga paminggana natin na basa, lahat po yan pwedeng pangitlugan ng dengue natin. So tayo po ay mabahala pagka may lamok doon sa inyong lugar, sa inyong bahay. Baka may na ano silang tubig na di mo kailangan madumi, basta may tubig di ba? Oo, basta Yung itapon na mga nila. fortune plant, mga alulod, mga goma-goma, mga kung ano-anong nasa bahay, no, Dr. Cruz. Dapat tiyakin nila walang tubig na pamugaran ng lamok. So kaya natin nakita kasi po yung ulan hindi rin tumitigil, no? So Tama. ay may intermittent ulan. So ang napupuno ulit ang mga breeding sites na ito. Kaya madami pong lamok talaga ngayon. Dr. Cruz, kamusta na po yung mga ospital naman natin sa Quezon City? Kinakaya pa rin po ba nila yung ganitong karaming bilang na mga may dengue? So hindi naman kailangan kasi na ma-hospital yung may dengue, no? Ang yun yung kagandahan na maagang makita, no? So pagka ma-assess siya kung ito ay makita na ng doktor at ma-test siya, no, may libre tayong test, no, sa ating mga health center. At may laman ito ay dengue, tapos magbigay ng additional laboratory. So mag-decide yung doktor kung kailangan siyang i-hospital o hindi, no. So ang karamihan ay hindi po kailangan na hospital, kaya hindi po masyado tayong maraming kaso ng dengue sa hospital ngayon. Kasi nakikita natin na maaga, no, doon sa ating mga health center. Yun nga lang, may mga tong 10 na ito na namatay, no, yung mga hindi talaga nagpakita, no, or na-miss ng diagnosis. Minsan kasi minsan mga initial diagnosis ay tonsillitis, UTI, yung mga ganun. Trangkaso. Hindi na consider yung dengue. So kaya rin po nag-announce para yung mga health workers natin, yung mga nasa ospital natin, na talagang dapat may high suspicion of dengue ito pagka nilalagnat yung bata. So ganun po, dapat i-rule out muna agad yung dengue. Doc, yung pong yung mga herbal remedy tulad ng tawa-tawa, yan. Nagsasabi sila, 'di ba? Painumin mo yan ng tawa-tawa, magaling yan. Ito po ba ay talagang nakakatulong sa mga may dengue? So, hayaan po natin ng doktor yung mag-assess muna. Okay. At kung kasi minsan nagse-self-medicate, no? Yung ating mga minsan hindi yun ang kailangan, ano? Kailangan meron pang additional na tulong medical. Yes, opo. So kailangan ang immediate talaga malaman kung dengue to o hindi. Yun lang muna ang natin, ang priority. Tapos may mga additional na tayong gagawin, sasabihin yung doktor para hindi mauwi doon sa pagkakaroon ng dengue, Tama po. yung mga warning signs. Kasi baka unahin pa inumin ng tawa-tawa bago dalhin sa ospital, di ba? Baka naman may iba pang mga gamot na kailangan May mga pag-aaral na ba yung mga ganitong kumakalat na mga halaman talaga nakakatulong sa dengue o wala pa, Doc? So yung mayroon na po nilabas ang mga DOST na mga mga pag-aaral na doon sa mga ating mga herbal medicine. Pero sabi nga natin, katulong lang po 'yon sa mga
pwede nating management ng dengue natin. Pero again, ang pinaka-importante po ay makita ng ating doktor. No? Okay. Doc, ito may tanong dito sa ating Facebook Live, si Mark. Sabi niya, ano-ano po yung mga barangay? Ito bang mga nabanggit nyo, spread all throughout? Lahat ng barangay meron ng Quezon City? So, ang pinakamadami po ay yung sa Batasan Hills, Payatas, Commonwealth. Holy Spirit, Commonwealth, no? And Bahay Toro, Tapalon. So po yung mga malalaki kasi natin na barangay. No? So, nagbabago-bago po yan. No? Siyempre, may nadadagdag tayo na kaso. No? So, ang naglabas po kami nung listahan ng mga 76 na barangay na medyo mataas yung nasa outbreak level. No? So, bisitahin na lang po yung Facebook page ng ating Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit. Ang dami po kasi doon, hindi ko po maisa-isa. Okay. Yung mga eskwelahan naman po, ano po ang advice ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division? Anong dapat gawin? So, kausap natin po at kausap po ni Mayor yung ating Schools Division Superintendent bago tayo mag-announce, no? Kasi nga, more than 50% ay nasa 5 to 17 years old na bata, no? So, ang instruction ngayon ay magkaroon ng massive cleanup drive doon sa ating mga school. At yung spraying po natin ay gagawin na. And then, nagkaroon ng recommendations na highly encourage yung mga magulang na pagsuitan ng mahabang damit yung ating mga bata, no, habang may threat tayo ng dengue ngayon. Okay. Dr. Cruz, maraming salamat po. Gagawa po kami ng follow-up sa inyo sa mga susunod na araw. Thank you. So, maraming salamat din po at magandang umaga ulit. Hepe po ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, Dr. Rolly Cruz.